tender her resignation as member of the cabinet. Secretary of the Department of Education and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-ELCA. Anong oras siya dumating? Nakipag-meet sa Pangulo. Duterte went to Malacanang 2:21 PM hapon. Tapos sinabi niya kanina sa news, sigurado siya 10:25 or 10:30 PM. So paano mo maaamoy ang Pangulo kung noon June 19, 2024 ng 10:25 or 10:30 AM ng umaga kung dumating ka sa Malacanang para mag-design to meet the President 2:21 PM. Di ba? So ano yan? Anong kwento ito? Di ba? Paano mo ngayon tumuling gagamutin? Paano ka na naman gagawa ulit ng kwento para linisin itong gawa-gawa mong amoy? Di ba? Paano mo lilinisin ito? Paano mo siyang i-reconcile? Expect natin gagawa ulit siya ng kwento. Dahil napatunayan ng mga netizens na nakahuli dito sa ginawa, no? Itong si VP Sara, gawa-gawang amoy, gawa-gawang kwento laban sa Pangulo. So, paano niya maaamoy ng 10:30 kung paano niya maaamoy ang Pangulo ng 10:25 to 10:30 AM kung pumunta lamang siya sa Malacanang noong 2:21 PM? Ang layo naman ng diferensya, ang laki ng gap ng oras. Di ba? So, do we expect another lies? Another fake news? Di ba? Kaya nagiging source lagi ng fake news si VP Sara kasi yung kwento niya hindi tumutugma sa katotohanan. Definitely hindi naman gawa-gawang kwento to kasi June 19, 2024 pa to na news. Di ba? So, paano yung kredibilidad ng Vice Presidente patungkol dito? Di ba? So muli, kitang-kita na, mga netizens mismo nakakita, sinabi niya, di ba, na nagkita sila ng Pangulo ng 10:25 to 10:30 AM at may naamoy siya. Pero, base sa records, pumunta lang siya sa Malacanang ng 2:21 PM para mag-resign. So, conflict yung oras niya. Di ba? Maliwanag, conflict. So, gawa-gawang amoy, gawa-gawang kwento laban sa Pangulo. At yun ang dapat niyang pag-isipan muli kung paano niya ito gagamutin. Diba? Hindi na siguro mawawala ang bahid ng pagiging source of fake news sa Vice Presidente dahil laging gumagawa ng kwento.